Marshall Pick, Kabanata 5885. Ang hindi gaanong seryosong small stone race. Pagkarating dito, tinututukan ni Yang Kai ang kakaibang hugis itlog dahil nag-aalala ito sa Big Brother Wang at Big Sister Lan at maging kay Zhang Ruoxi, kaya hindi nito napansin ang iba pang abnormalidad. Isa pa, hindi rin niya inaasahan na aatake siya sa ganoong lugar, at ang aura ng umatake, tulad ng ambon, ay may natural at perpektong camouflage. Hanggang sa pumutok ang kalaban ay nabigla si Yang Kai. Ang bilis ng snake attacker ay napakabilis. Sa isang kisap mata, napatayo siya sa harap ni Yang Kai. Matapos makita ng malinaw ang mukha at figure, hindi mapigilan ni Yang Kai na magpakita ng pagtataka. Ang taong umatake sa kanya ay isang small stone race. Ito ay hindi masyadong malaki, at bahagyang mas mataas kaysa sa normal na human race. Sa unang tingin, tila may nakasuot ng isang set ng stone armor A1. Anong klaseng multo itong small stone race? Siya ay dumating sa lahat ng paraan. Ang small stone race na nakita ko sa kalsada ay maaaring daan-daang milyon, ngunit wala ni isa sa mga small stone race na iyon ang nagbigay pansin sa kanya. Pagdating niya rito, biglang lumabas ang nasa harapan niya, pati si Yang Kai. Alamin kung saan ang sarili ay hindi nasisiyahan dito. Parang napakasimple lang ng atake ng kalaban. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang karera na may mababang espiritual na karunungan. Pagkatapos nitong tumama sa harapan, humarap ito sa suntok. Itinaas ni Yang Kai ang isang kamay at hinaranggan ito pasulong. Ang lakas ng small stone race ay direktang nauugnay sa laki ng katawan. Kung mas malaki ang katawan, mas malakas ang lakas. Ang small stone race na maihahambing sa human race 8th grade at bawat isa at lahat ng ipinanganak ay parang maliliit na higanti. Karaniwan, ang nasabing small stone race, na mas mataas ng bahagya kaysa sa human race, ay kasing lakas ng 5 6th grade heaven opening realm ng human race. Gamit ang kasalukuyang cultivation level ni Yang Kai, maaari itong maharangan sa kalooban. Ngunit sa susunod na sandali ay nalaman na ang sarili ay mali. Pagkaraang dumating ang suntok, nadapa si Yang Kai matapos siyang bugbugin, at may mahinang pananakit sa palad ng kamay na nataman ng kamao, kung hindi dahil natukoy ito ni Yang Kai. Nang naramdaman niyang may mali, itinaas niya ang sarili niyang lakas, natatakot diyan na baka masabugan siya ng suntok na ito. Huwag mo nang hintayin na mag-isip siya, tumama na naman ng suntok ang small stone race na iyon, ang bilis naman. Anong kalokohan? Si Yang Kai ay talagang medyo nagulat, at habang hinaharangan ang pag-atake ng small stone race, hinarap ito nito. Pagkaraan ng ilang sandali, ang pagkabigla sa puso ni Yang Kai ay hindi masabi. Ang kakaibang small stone race sa harap niya ay ganap na iba sa small stone race na nakilala niya. Mula sa lakas at bilis ng pagsuntok, itong small stone race ay hindi mas mababa sa pangkalahatang human race 9th grade heaven opening realm. Small stone race pa rin ito. Hindi alam ni Yang Kai kung ano ang small stone race at kung ano ang nangyari dito, ngunit ang sigurado ay ang taong ito ay talagang hindi isang seryosong small stone race. Hanggang ngayon, ang small stone race na nilinang ng Burning Lich at Seren Glimmer ang pinakamalakas ngunit katumbas ng 8th grade heaven opening realm ng human race. Dati naisip ni Yang Kai na kung isang araw ay malilinang nina Big Brother Wang at Big Sister Lan ang small stone race na katumbas ng 9th grade, makakapagbigay ito ng human race. Napakalaki ng tulong. Ngunit ito ay imahinasyon lamang. Ito ang limitasyon nina Big Brother Wang at Big Sister Lan na linangin ang small stone race na maihahambing sa 8th grade. Ito ay katangahan sa nais na linangin ang katumbas ng 9th grade. Minsan ay tinanong sila ni Yang Kai tungkol sa bagay na ito, at ang sagot ay ang lahat ng small stone race ay nilinang gamit ang kapangyarihan ng nag-iisang Yang o nag-iisang Yin. Halimbawa, ang araw na small stone race ay nagmula sa mga kamay ni Big Brother Wang, at ang lunar na small stone race ay nagmula kay Big Sister Lan. Kamay. Ito ay ang tinatawag na lonely Yang na hindi lumalaki, at nag-iisang Yin ay hindi mahaba. Ang small stone race na nilinang ng dalawa lamang na may sariling lakas ay may malalaking kapintasan sa sarili nito, at imposibleng lumaki sa antas ng 9th grade, kahit na lumunok ito ng higit na kapangyarihan. Gustong malutas ang problema, maliban kung ang kanilang kapangyarihan ay maaaring magtagpo sa yin-yang, magkasundo sa isa't isa, at makamit ang antas ng yin-yang pagkakasundo, kaya mayroong isang sinag ng posibilidad. Ilang taon na siyang hindi nakakapunta sa Chaotic Dead Territory. Sa pagkakataong ito, hindi lamang nakita ni Yang Kai ang mga kaguluhan ng daan-daang milyong small stone race na wala sa kontrol, ngunit hinabol din ito ng isang small stone race na maihahambing sa 9th grade. Ito ay talagang isang bagay ng buhay, mahiwaga at hindi mahuhulaan.
Ngunit ang hitsura ng tulad ng isang small stone race sa aming harapan ay walang alinlangan na nagpapakita na ang small stone race ay talagang maipanganak na maihahambing sa 9th grade. Paano ito nagawa? Hindi maiwasan ni Yang Kai na isipin ang kakaibang pag-iral na nababalot ng ambon na ngayon lang nakita, at malabong may mga haka-haka sa kanyang puso. Ang bloodline ng Heaven Grade Punishment ni Zhang Ruoxi ay ang pangunahing katawan, na nagkakasundo sa kapangyarihan ni na Big Brother Huang na Yang at Yin ni Big Sister Lan. Sa ambon, nagsanib at naghahalo ang yin-yang, na natugunan ang mga kondisyon para sa pagsilang ng 9th grade small stone race. Ang pagtuklas na ito ay nagpasigla kay Yang Kai. Ang small stone race ay nagsilang ng 9th grade, na tiyak na magiging boost para sa human race. Tila ang oras na ito ay naglaan ng oras upang patakbuhin ang Chaotic Dead Territory, at ito ay talagang dumating ng tama. Ngunit ang espiritual na karunungan ng small stone race na ito ay mababa, at si Yang Kai ay may madhammer, at si Yang Kai ay hindi magandang lumaban, kaya medyo nakakahiya ang sitwasyon. Ayos lang, mahinang bamulong si Yang Kai. Dahil sa mababang espiritual na karunungan, ang small stone race na ito ay makakalampas lamang ng isang suntok. Ang paraan ng pag-atake ay talagang single. Bagamat mayroon itong lakas at bilis na maihahambing sa 9th grade, wala itong katumbas na antas ng lakas. Kung hindi, ito ay talagang mahirap pakitunguhan. Ang ideya na lumiko pa lang, ang small stone race na humahabol sa kanya ay biglang huminto, at pagkatapos ay ginawa nito ang aksyon na naging dahilan upang maging magulat si Yang Kai. Nakita niyang itinaas nito ang dalawang malalaking kamay, bahagyang ibinuka ang magkabilang braso, magkaharap ang palad, at niyakap ito ng parang bola. Sa sumunod na sandali, ang dalawang mata nito ay biglang naging dalawang magkaibang kulay, ang isa ay orange at ang isa ay asul na tubig. Ang dalawang magkaibang kulay na ito ay hindi naayos, ngunit patuloy na nagbabago, ngunit sa parehong sandali, nito ang dalawang mata ay hindi lumilitaw sa parehong kulay. Nang makita ang gayong pagbabago, biglang sumambulat ang puso ni Yang Kai, likas na masama ang pakiramdam, ang hindi gaanong seryosong small stone race na ito ay tila may iba pang kakayahan. Oo nga, sa mga aksyon nitong small stone race, ang void na hawak ng double bracelet nito ay biglang nakakuha ng napakalakas na yin-yang force, at ang dalawang kapangyarihan ay mabilis na dumadaloy at nagsasama sa mga braso nito, tulad ng umiikot na tuktok, mabilis na lumalawak nang binuksan niya ito, naging kasing laki ng palanggana sa isang kisap mata. Sa pag-ikot ng puwersa, ang dalawang kulay ng dilaw at asul ay naghalo at nagbabago rin. Sa hindi kalayuan, huminto si Yang Kai at nanood, naramdaman ang pagbabago-bago ng enerhiya ng globo na binago ng yin-yang force, at mabilis na hinulaan ang kapangyarihan ng trick na ito. Ang ganitong uri ng isang galaw ay hindi nangangahulugang mas mababa sa buong suntok ng human race 9th grade. Dahil ang small stone race ay huminto at gumamit ng mahiwagang pamamaraan na ito ay huminga lamang bago at pagkatapos. Nang ganap na nabuo ang bola ng yin-yang, bigla nitong inatake si Yang Kai. At ang small stone race na iyon ay gumawa din ng ilang hakbang upang umatras sa ilalim ng kontra-shock na puwersa ng hakbang na ito. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang mga kilay, ito ay maaaring. Tila mas malaki ito kaysa sa inaasahan. Gayunpaman, ang paraan ng paggamit ng secret technique na ito ay medyo masyadong clumsy. Ang ganitong uri ng palo ay mabangis, ngunit ang pagnanais na tamaan siya ay isang labis na pag-asa. Nawala lang si Yang Kai sa maling hugis at madaling naiwasan ito. Ngunit ang small stone race na iyon ay malinaw na hindi ibig sabihin na huminto. Pagkatapos tumayo ng matatag, kumilos ito na parang ngayon lang. Kaya, sunod-sunod na ang yin-yang force ang lumabas mula sa mga kamay ng small stone race, ngunit madaling naiwasan ni Yang Kai ang bawat tama. Wala na bang ibang paraan ng pag-atake? Bumulong si Yang Kai sa kanyang puso, naghintay ng isa pang sandali, at natukoy na walang bago sa small stone race, at nagpa siya na wakasan ang lahat. Hindi niya papatayin ang small stone race na ito, kahit paano ito isinilang, dapat ay malaki ang kinalaman nito kay Zhang Ruoxi, Burning Light at Seren Glimmer, at ang small stone race ay palaging tulong ng human race. Ang nasabing small stone race, na may hahambing sa 9th grade, ay pumapatay sa kalikasan. Sa kasamaang palad, ang trabaho ni Yang Kai ay supilan ito. Small stone race, isang lahi na may mababang espiritual na karunungan, ang pinakamaginhawa at mabilis na paraan ay ang pag-activate ng yin-yang force. Kaagad, iniunat ni Yang Kai ang kanyang mga kamay at hinikayat ang kapangyarihan ni yin-yang force sa small stone race. Gayunpaman, sa hindi kanais-nais na paraan ng kontrol, ang oras na ito ay walang katumbas na epekto. Ang small stone race na nakaharap sa Yang Kai na nagbobomba sa bola ng yin-yang ay medyo nagulat, at walang tugon.
Kumunat ang noo ni Yang Kai. Ang Yin Yang Force ay palaging ang tanging teknik na ginagawa ng Small Stone Race. Ang mga 8th grade Small Stone Race ay masunurin lahat sa masunurin sa harap ng dalawang marka, ngunit sa pagharap nitong 9th grade Small Stone Race, tila nawala ang kanilang tungkulin. Ito ang unang pagkakataon na nangyari ito. Ngunit pagkatapos ng isa pang pag-iisip, malabong naunawaan ni Yang Kai ang buong kwento. Ang Small Stone Race noon ay nilinang nina Big Brother Wang at Big Sister Lan, at natural na epektibo ang mga imprint na ibinigay nila. Ngunit ang 9th grade Small Stone Race na ito ay hindi lamang kapangyarihan nina Big Brother Wang at Big Sister Lan, kundi pati na rin sa kapangyarihan ni Zhang Ruoxi. Ito ay naging isang bagong kapangyarihan, at ang epekto ng Yin Yang Force ay minimal. Bagaman mayroong ganitong uri ng haka-haka, si Yang Kai o hindi naniniwala ay nagpasigla ng ilang beses ng kapangyarihan ng pag-imprenta, ngunit wala pa rin itong epekto. Kaya lang niyang sumuko ngayon. Utot nito, sa wakas sana ay may 9th grade Small Stone Race, pero hindi pa rin sinunod ang utos ko. Nais pa rin ni Yang Kai na dalhin ito sa larangan ng digmaan, at patayin ang The Black Ink Clan ng sorpresa. Hindi na kailangan pang sabihin ang anumang bagay, tulad ng Small Stone Race, anuman ang buhay at kamatayan nito. Gayunpaman, walang problema sa pakikipaglaro laban sa isang Royal Lord sa maikling oras. Siyempre, dahil medyo iisa lang ang paraan ng mga pag-atake nila, hindi madaling gamitin ang utak nila, at tiyak na hindi magtatapos ng maayos ang oras. Tila tama si Yang Kai, dahil napakarami ng iniisip niya, at sa sunod-sunod na pag-uudyok ng bowl ang yin-yang ng Small Stone Race, na nagiging sanhi ng masyadong malaking pagkonsumo sa sarili nito. Ang dilaw at aswal na kulay na kumikinang naliwanag sa mga mata nito ay unti-unti lumabo. Pagkatapos, hindi na lang niya ito pinansin, tumalikod at dumaan sa pinanggalingan. Sa ganitong sitwasyon, parang nag-aaway at nagugutom. Ang pagbabalik upang maghanap ng pagkain, kahit na ang Yang Kai sa likod nito ay gumawa ng anumang mali dito. Hindi maiwasan ni Yang Kai na mabalisa para sa espiritual na karunungan ng lahi na ito. Ang ganitong uri ng Stone Race, syempre ay may lakas, ngunit kung hindi ito makokontrol sa larangan ng digmaan, natatakot siya na ito ay magdulot ng ilang panghihimasok sa kanilang panig. Ayos lang. Lihim na nagagalak si Yang Kai na iisa lang ang ganitong uri ng Small Stone Race. Kahit na walang paraan upang lupigin ito, hindi ito gaanong nababalisa. Ang pagsasaya na ito ay tumagal lamang ng 3 paghinga. Nang sinundan ng paningin ni Yang Kai ang nagbabalik na Small Stone Race na nakatingin sa direksyong iyon, 2 pang Small Stone Race ang lumabas mula sa ambon. Martial Pick, Kabanata 5886. Iwan mo ako dito. Makalipas ang kalahating araw, sa kawalan, ginamit ni Yang Kai ang natal divine ability ng Thunder Shadow upang itago ang kanyang aura at figure habang nakatitig sa hugis itlog na ambon mula sa malayo, ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan. Noong una, naisip niya na dahil isa lang ang 9th grade Small Stone Race, sayang naman kung hindi niya masupol ang mga ito, pero dahil wala siyang magagawa, kaya lang niyang tanggapin. Gayunpaman, kalaunan ay natuklasan ni Yang Kai na mayroong higit sa isang 9th grade Small Stone Race. Pagkatapos ng kalahating araw ng pagsisiyasat at paghila, natitiyak ni Yang Kai na wala pang mas kaunti sa 5 9th grade Small Stone Race Masters. Kung ilan sila, hindi niya masabi ng tiyak, dahil sa bawat pagkakataon na ang 9th grade Small Stone Race Masters na ito ay lumalaban sa ambon, kapag napagod sila ng sobra, babalik sila sa ambon at pagkatapos pagbabalik, matutunaw sila sa dagat ng ambon na parang tubig at mawawala ng walang bakas. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi pa nakikita ni Yang Kai ang mga miyembrong ito ng 9th grade Small Stone Race, dahil mahirap matukoy ang kanilang pag-iral. Hindi bababasa, mayroong 5 miyembro ng 9th grade Small Stone Race, marahil higit pa. Tinitigan ni Yang Kai ang ambon, ang kanyang mga mata ay puno ng kasakiman, ang mga luha ay halos tumulo sa kanyang mukha. Kung matagumpay niyang masupol ang puwersang ito, malaki ang maitutulong nito sa human race sa kanilang kasalukuyang sitwasyon, ngunit sa ngayon, makikita na lamang niya na wala siyang kakayahan o paraan para supilan ito. Hindi nagawang utusan ng Sun and Moon Marks ang 9th grade Small Stone Race na ito, kaya sinubukan ni Yang Kai na pilitin ang isa sa kanila sa kanyang miniature universe para sugpuin ito. Gayunpaman, ang katalinuhan ng bagay na ito ay mababa at imposibleng makipag-usap dito. Kahit napigilan ito, lalaban pa rin ito sa lahat ng oras, kumukuha ng lakas at lakas ni Yang Kai. Kung ito ay dinala sa larangan ng digmaan tulad nito, maaaring magdulot pa ito ng kaunting pinsala sa human race. Walang magawa, mailalabas lamang ni Yang Kai ang pinigilan na Stone Race.
Dahil hindi ito mapasuko, ayaw ni Yang Kai na umalis ng ganito, medyo madilim ang kanyang kalooban. Ayon sa kanyang mga pagtatantya, dahil ang 9th grade small stone race na ito ay isinilang dahil si Zhang Ruoxi ay nagkasundo sa kapangyarihan ng araw at buwan, si Zhang Ruoxi lamang ang maaaring mag-utos sa kanila. Higit pa rito, kung hinuhusgahan mula sa kanilang pag-uugali, ang 9th grade small stone race na ito ay tila pinoprotektahan si Zhang Ruoxi, dahil kung hindi sila lalapitin ni Yang Kai, magiging ligtas siya, ngunit kapag nagawa na niya, ang mga pag-atake ng 9th grade small stone race na ito ay matrigger. Ito ay malinaw na isang paraan ng proteksyon. Hindi alam ni Yang Kai kung ano ang ginawa ni Zhang Ruoxi, Big Brother Huang, at Big Sister Lan sa nakalipas na 1,000 taon, ngunit sa hitsura nito, tila may nagawa silang hindi kapanipaniwala. Ang pagsilang ng isang 9th grade small stone race ay hindi maisip. Matapos ang tahimik na pagmamasid sa mahabang panahon, walang pagpipilian si Yang Kai kundi bawiin ang kanyang kasakiman. Laging may mga bagay sa mundong ito na hindi maaaring pilitin. Ang sigurado ngayon ay si Zhang Ruoxi mismo ay ligtas, at ginagamit niya ang kanyang Heaven Grade bloodline para makibagay kay Big Brother Huang ang Yang at Yin Force ni Big Sister Lan. Bagamat hindi niya alam kung gaano katagal ang prosesong ito, kapag nagtagumpay siya, maaaring makapasok siya sa 9th grade. Sa oras na iyon, ang kapangyarihang makokontrol niya ay tiyak na hihigit sa lahat ng 9th grade master. Ano ang nangyari sa energy turbulence? Hindi mapigilan ni Yang Kai na alalahanin ang eksenang nasaksihan niya. Ang Yang at Yin Force ay tila nawalan ng kontrol at nagsimulang maghiwa-hiwalay sa Chaotic Dead Territory, na naging sanhi ng malaking halaga ng Yang at Yin Force na lumitaw at nilamon ng Small Stone Race. Sa paghusga mula sa malaking bilang at kabuoang sukat ng Small Stone Race sa Chaotic Dead Territory, ang ganitong uri ng pagkawala ng kontrol ay tiyak na hindi ang unang pagkakataon, ngunit nangyari ng maraming beses. Kasabay nito, dahil si Big Brother Huang at Big Sister Lan ay nasa isang estado kung saan ang kanilang mga lakas ay nagkakasundo, ang Small Stone Race sa Chaotic Dead Territory ay wala ng anumang mga paghihigpit at nawalan din ng kontrol, na ibinalik ang kanilang orihinal na kalikasan. Ito ang dahilan kung bakit pumunta si Yang Kai sa Chaotic Dead Territory at nakita ang napakaraming miyembro ng Small Stone Race na nag-aaway. Ang Yang at Yin Force ay nawalan ng kontrol ng maraming beses, na nangangahulugan na ang dalas ay napakataas. Marahil ay mapapansin niya ito saglit, ngunit hindi ito dapat magtagal. Sa pag-iisip ng ganoong desisyon, nagpasya si Yang Kai na gumugol ng 1 taon sa pagmamasid sa sitwasyon dito upang makakuha ng higit pang impormasyon. Sa paglipas ng panahon, si Yang Kai ay nanatiling nakatago sa kawalan, pinagmamasdan ang sitwasyon sa paligid ni Zhang Ruoxi. Tulad ng inaasahan niya, ang dalas kung saan ang enerhiya ay wala sa kontrol ay talagang napakataas. Wala pang 1 taon, mga 3 buwan ang lumipas, ang orihinal na matatag at malabo na fog ay biglang nagsimulang magbago. Sa sandaling ito, si Zhang Ruoxi, na tila natutulog sa gitna ng hamog, ay nagpakawala ng walang malay na helenghing. Sa ingay nito, tila nagtitiis siya ng hindi matiis na sakit. Kasabay nito, ang Yang at Yin Force na patuloy na dumadaloy sa ambon ay nagsimulang gumalaw. Sa isang kisap mata, kasama ang hamog na ito bilang sentro, isang nakasisilaw na liwanag ang nagsimulang kumalat palabas. Pagkaraan ng ilang sandali, tulad ng nakita ni Yang Kai 3 buwan na ang nakakaraan, ang buong Chaotic Dead Territory ay napuno ng Yin at Yang Force, na naging sanhi ng hindi mabilang na mga miyembro ng Small Stone Race na dumagsa dito. Pagkatapos personal na masaksihan ang eksenang ito, naunawaan ni Yang Kai. Ang dahilan kung bakit nawalan ng kontrol ang Yang at Yin Force ay dahil masyadong mahina si Zhang Ruoxi. Siyempre, ang kanyang kasalukuyang paglilinang ng 8th grade Heaven Opening Realm ay walang kinalaman sa salitang mahina, ngunit kumpara kay Burning Light at Seren Glimmer, siya ay masyadong mahina. Kahit nataglay niya ang Heaven Grade bloodline, mahirap pa rin para sa kanya na ganap na kontrolin ang kapangyarihan na ipinanganak sa simula ng mundong ito, kaya kapag sinubukan niyang pagsamahin ang Yin at Yang Force, may mga sitwasyon na magaganap na mahirap makontrol. Kapag nangyari ang ganoong sitwasyon, mawawalan ng kontrol ang Yin at Yang Force, na nagreresulta sa napakalaking Small Stone Race sa Chaotic Dead Territory. Sa kabutihang palad, ang Heaven Grade bloodline ay talagang kamangha-mangha, lalo na pagdating sa pagsasama-sama ng Yang at Yin Force. Sa tuwing mawawalan ng kontrol ang enerhiya, hindi ito magtatagal bago ito muling tumahimik. Matapos maobserbahan ang pagkawala ng kontrol ng puwersang ito mula sa malapit na distansya, sa wakas ay natukoy ni Yang Kai ang eksaktong bilang ng mga miyembro ng 9th grade Small Stone Race. Nang mawalan ng kontrol ang kapangyarihan, lumitaw din ang mga miyembro ng 9th grade Small Stone Race na nagtatago sa fog.
Agad na nagbilang ng 8 si Yang Kai. May kabuuang 8 sa kanila. Ilang 9th grade Heaven Opening Realm Master ang naroon sa human race. Kasama sina Shida Zhuang at Tang Tao na kamakailang nasira sa nakalipas na 20 taon, 12 lang sila, ngunit itong 9th grade Small Stone Race ay mayroon talagang 8. Kung kaya niyang hilahin ang 8 miyembro ng Small Stone Race papunta sa battlefield, sino ang nakakaalam kung gaano karaming pagkatalo ang maaaring mabawasan ng human race? Pinunasan ang kanyang bibig, walang awa na pinutol ni Yang Kai ang kanyang iniisip tungkol sa 9th grade Small Stone Race at lumipad patungo sa kawalan. Pumunta siya rito na may intensyon na ilabas si Zhang Ruoxi para gumanap siya ng ilang papel sa larangan ng digmaan, ngunit ngayon ay tila hindi gagana ang planong ito. Sa pinakakaunti, hanggang sa matagumpay niyang pag-isahin ang Yang at Yin Force, magiging imposible para sa kanya na lumabas. Ang 9th grade Small Stone Race ay makikita lamang ngunit hindi naalis. Dahil iyon ang nangyari, makakasama na lamang ni Yang Kai ang ilan pang hukbo ng Small Stone Race, lalo na ang 8th grade Small Stone Race. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit siya pumunta dito. Ang kanyang bilis ay napakabilis, at habang isinaaktibo niya ang kanyang Space Principle, nakarating siya sa isang larangan ng digmaan sa isang kisap mata. Sa sandaling ito, hindi nagtagal pagkatapos pumutok ang Yang at Yin Force, isang grupo ng mga miyembro ng Small Stone Race ang pumaligid sa isang masa ng Yang Force at nagsimulang ngangatin ito. Sumimangot si Yang Kai, binuksan ang kanyang miniature universe, at pinaandar ang kanyang Sun and Moon marks habang sumisigaw. Umalis ka, hayaan mo akong pumunta. Wala siyang pakialam kung naiintindihan ng Small Stone Race o hindi, gusto lang niyang ilabas ang kanyang pagkadismaya. Walang epekto ang Sun and Moon marks nang humarap sa isang 9th grade Small Stone Race, ngunit pagdating sa pamunuan ng mga ordinaryong Small Stone Race, ito ay palaging matagumpay. Sa isang utos, nagkalat ang Small Stone Race, na inihayag ang Yang Force na napapaligiran nila. Ang kapangyarihang ipinamalas nila ay dapat nakapareho ng tunay na anyo ni Kuya Huang, ngunit ito ay mas maliit sa sukat. Gayunpaman, pagkatapos kainin ng Small Stone Race, ito na ngayon ay nagmukhang isang Phoenix Clan na may putol na mga pakpak. Hindi pinansin ni Yang Kai at direktang inilagay ito sa kanyang miniature universe. Kaagad pagkatapos, sumugod siya sa susunod na lokasyon. Pagkatapos ng napakaraming taon ng digmaan, ang pangangailangan ng human race para sa yellow crystals at blue crystals ay naging lubhang mataas. Si Yang Kai ay orihinal na gustong humingi ng higit pa kina Big Brother Huang at Big Sister Lan, ngunit ngayon na hindi niya magawa, maaari na lamang niyang gamitin ang pamamaraang ito upang mangolekta ng ilan. Dahil dito, kailangan niyang kumilos ng mabilis, kung hindi, malapit nang lumunin ng omnipresent na Small Stone Race ang lahat ng Yang at Yin Force. Sa loob ng ilang sandali, ang figure ni Yang Kai ay nagpabalik-balik sa kawalan, na hiniram ang kapangyarihan ng Sun and Moon marks upang pilitin ang lahat ng Small Stone Race na umatras at masunuring ibigay ang kanilang pagkain sa kanya. Kahit na ang bilis ni Yang Kai ay sapat na mabilis, wala siyang pagpipilian kundi ang huminto pagkatapos ng oras ng isang incenso stick, dahil bukod sa Yang at Yin Force na kanyang na-absorb sa miniature universe, lahat ng iba pang tumagas ay kinain ng ang Small Stone Race. Maraming miyembro ng Small Stone Race ang naging mas malakas, kahit na lumampas sa kanilang sariling mga limitasyon. Nakatayo, sinuri ni Yang Kai ang kanyang ani. Sa loob ng miniature universe, ang Yang at Yin Force na kanyang tinatakan ay nagbago na sa mga piraso ng yellow crystal at blue crystal, ang ilan ay kasing liit ng kamao, at ang ilan ay kasing laki ng isang bahay. Ang kanyang ani ay hindi maliit, ngunit tiyak na hindi ito marami. Ang pangunahing dahilan ay medyo mabagal ang mga galaw ni Yang Kai, kailangan niyang maingat na pagmasdan ang sitwasyon sa panig ni Zhang Ruoxi, na naging dahilan upang lumunin ang Yang at Yin Force ng Small Stone Race. Natural na hindi makontento si Yang Kai sa ganoong kaliit na ani, kaya agad siyang nagalit at muling lumipad sa kalangitan. Patuloy na nananatiling bukas ang pinto ng miniature universe. Sa anumang kaso, sa pagtatatak ng World Tree clone sa kanyang miniature universe, hindi nag-alala si Yang Kai sa kanyang sariling lakas na tumagas. Kung ito ay isang ordinaryong Heaven Opening Realm Cultivator, ang paggawa nito ay medyo delikado. Ang enerhiya na dumadaloy sa labas ng pinto ay resulta ng pagsusumikap at paglilinang, kaya't ito ay hamina pagkaraan ng ilang sandali. Ang kapangyarihan ng Sun and Moon mark sa likod ng kanyang kamay ay patuloy ding pinapagana. Sa tuwing siya ay dumating, ang taglagas na hangin ay tanggayan ang mga naligas na dahon, at si Yang Kai ay kukunin ang lahat ng mga miyembro ng Small Stone Race na sa tingin niya ay tugma sa mga kondisyon. Ang tinatawag na mga kondisyon ay walang iba kundi ang mga maihahambing sa mga master ng Heaven Opening Realm ng human race.
Yaong mga master ng small stone race na wala man lang lakas na katumbas ng third grade heaven opening realm, kahit natanggapin sila ni Yang Kai, wala pa rin silang silbi. Kung ilalagay niya ang mga ito sa larangan ng digmaan, ipapadala lang niya ang mga ito sa kanilang kamatayan, kaya't maaari niyang hayaan silang patuloy na lumakas dito. Martial Pick, Kabanata 5887. Pagbasag ng ulo. Sa loob lamang ng isang maikling buwan, ang miniature universe ni Yang Kai ay nakakuha ng higit sa 100,000,000 sundalo ng small stone race. Ang gayong nakakatakot na bilang ay naging sanhi ng kahit na ang miniature universe ni Yang Kai ay makaramdam ng matinding panggigipit. Bagamat maaari pa siyang kumuha ng higit pa, pagkatapos na maingat na timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, nagpa siyang pansamantalang isantabi ang walang pidgel na paraan na ito ng pagkuha sa mga sundalo ng small stone race at sa halip ay tumuon sa elite na ruta. Dahil dito, sa susunod na 2 buwan, nagpatuloy siyang gumala sa iba't ibang larangan ng digmaan ng Chaotic Dead Territory, partikular na hinahanap ang 8th grade small stone race. Hindi masusupal ang 9th grade small stone race ni Zhang Ruoxi, ngunit sa tulong ng Sun and Moon Marks, hindi naging problema ang pagsupil sa ilang 8th grade small stone race. Sa ngayon, sa Chaotic Dead Territory, ang bilang ng mga miyembro ng 8th grade small stone race ay medyo marami, at sa patuloy na pagpapakalat ng Yang at Yin Force, ang bilang na ito ay patuloy na tataas. Dahil dito, ang mga aksyon ni Yang Kai ay walang gaanong epekto sa small stone race. Ang kailangan lang niyang gawin ay hawakan ang balanse sa pagitan ng dalawang panig. Habang sinusupil niya ang ilang bilang ng Sun small stone race, kailangan din niyang supilan ang parehong bilang ng Moon small stone race. Sa ganitong paraan, hindi niya masisira ang balanse sa Chaotic Dead Territory. Natural, hindi magkakaroon ng sitwasyon kung saan ang isang bahagi ng small stone race ay ganap na pinigilan ng kabilang panig at kalaunan ay mapapawi. 3 buwan pagkatapos ng huling pagsabog ng enerhiya, muling lumitaw ang isang nakasisilaw na liwanag sa direksyon ni Zhang Ruoxi, na sinundan ng Yin at Yang Force, na pinupuno ang Chaotic Dead Territory. Sa pagkakataong ito, handa na si Yang Kai, kaya agad siyang nagsimulang makipaglaban sa hukbo ng small stone race para sa pagpapakita ng Yang at Yin Force. Ang kanyang ani ay higit na malaki kaysa sa huling pagkakataon. Kapag nawalan ng kontrol ang enerhiya, kokolektahin niya ang manifestation ng Yang at Yin Force, at pagkatapos na maging matatag ang enerhiya, hahanapin niya ang 8th grade small stone race. Pagkatapos lamang ng mahigit 1 taon ay umalis si Yang Kai sa Chaotic Dead Territory. Ang small stone race na kanyang nasakop ay sapat na, at nakakolekta din siya ng malaking bilang ng mga yellow crystals at blue crystals, sapat na para magamit ng human race sa loob ng 1,000 taon. Bagamat may natitira pang oras, hindi nang ahas si Yang Kai na manatili pa. Ayon sa plano nila ni Mi Jinglan, pagkatapos ng unang pag-atake ng human race sa No Return Pass, anuman ang resulta, ilulunsad nila ang kanilang pangalawang pag-atake makalipas ang 2 taon. Gayunpaman, kung minsan, ang mga plano ay hindi makakasabay sa mga pagbabago, at maaaring mangyari ang mga aksidente, na magdulot ng ikalawang labanan na isulong ng mas maaga sa schedule, kaya kailangan niyang bumalik sa Spatial Territory sa lalong madaling panahon. Inabot siya ng 3 buwan upang bumalik sa Spatial Territory. Noong una siyang dumating, inabot siya ng mahabang panahon, ngunit sa oras na iyon, hindi nagmamadali si Yang Kai, dahil nasugatan pa rin siya at unti-unting gumagaling mula sa kanyang mga sugat, kaya hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas. Gayunpaman, sa pagbabalik, hindi huminto si Yang Kai kahit isang sandali. Ang dahilan kung bakit siya nagpalipas ng parehong oras ay natural dahil ang kanyang bilis ay bumagal. Ang kanyang miniature universe ay nakakuha ng napakaraming miyembro ng small stone race, na nagpahirap sa kanya na iikot ang kanyang lakas. Sa madaling salita, ang pasan ng miniature universe ay nakaapekto sa kanyang lakas, dahilan upang bumagal ang kanyang bilis. Pagbalik sa Spatial Territory, agad na tumingin si Yang Kai sa direksyon ng Territory Gate. Sa kabilang panig ng umiikot na vortex, malabo niyang nakikita na walang palatandaan ng isang mahusay na labanan, na nagbigay daan kay Yang Kai na makahinga ng maluwag. Gayunpaman, para lamang maging ligtas, pumasok pa rin siya sa Territory Gate at iniangat ang kanyang ulo upang tingnang mabuti. Sa abot ng nakikita ng mata, ang buong No Return Pass ay napuno ng tunog ng hangin at mga crane, at ang kapaligiran ay sobrang solemna. Ang mayamang black ink strength ay parang isang makapal na layer ng madilim na ulap na tumatakip sa kalangitan. Kung ikukumpara sa huling labanan, ang kasalukuyang No Return Pass ay malinaw na sumailalim sa ilang mga pagbabago sa mga defensive arrangement nito. Sa tulong ng mga nasirang Mountain Pass, lumiit ang defensive perimeter ng Black Ink Clan, at maraming artifact ang inilagay sa mga nasirang Mountain Pass na ito.
Ang buong Northern Pass ay napuno ng pakiramdam ng panganib. Mula sa hitsura nito, ang huling labanan ay malinaw na ipinakita sa Black Ink Clan ang kawalan na kanilang kinakaharap. Bagamat nakabubuti sa kanila ang pagdepensa sa Northern Pass, kasabay nito, naging target din sila para matalo. Ang diskarte ng human race sa paggamit ng Universe Worlds sa pag-atake ay ang pinakamahusay na paraan upang harapin ang sitwasyong ito. Dahil dito, kahit na ang kanilang puwersa ay kasing lakas pa rin ng dati, lumiit pa rin sila sa kanilang defensive perimeter, na lubhang nadaragdagan ang kanilang defensive strength. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, sa paggawa ng Black Ink Clan ng ganoong matinding pagbabago, magiging imposible para sa human race na makakuha ng katulad na ani. Sa huling labanan, ang Black Ink Clan ay nahuli sa pag-atake ng Universe World. Daan-daang Universe Worlds ang inilagay na may iba't ibang spirit arrays, kaya ang pinsala mula sa long-range assault ay masyadong malaki. Kapag nalagpasan na ang defensive line ng Black Ink Clan, magagamit na ng hukbo ng human race ang mga puwang na ito para wasakin ang kalituhan. Sa kasalukuyang deployment ng Black Ink Clan, kahit na ginamit ng human race ang kanilang mga taktika sa Universe World, hindi nila madaling mapunit ang isang puwang sa defensive line. Hindi napigilan ni Yang Kai ang pag-click sa kanyang dila. Bagamat alam niya na ang pagbawi sa No-Return Pass ay hindi isang madaling gawain, ngayon ay tila ang Black Ink Clan, na nagtipon ng lahat ng kanilang puwersa, ay mas mahirap harapin kaysa sa inaasahan niya. Nang malapit na siyang mag-obserba ng higit sa 100 marahas na pagbabago-bago ng enerhiya ang biglang lumitaw sa malapit, at sa susunod na sandali, maraming secret technique ang dumaan patungo sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Mabilis na binawi ni Yang Kai ang kanyang ulo. Ang kaguluhan dito ay mabilis na nakakuha ng atensyon ni Mona Ye. Nag-flash out siya at dumating malapit sa territory gate, itinaas ang kanyang ulo, at malamig na nagtanong. Ano iyon? Isa sa mga pseudo-royal lords na matagal nang nakatalaga rito. Kakalabas lang ni Yang Kai. Kasalukuyang nasa spatial territory si Yang Kai kasama ang dalawang giant spirit god, kaya paanong hindi mag-iingat si Mona Ye laban sa ganoong bagay. Sa makatuwid, pagkatapos ng huling mahusay na labanan, inayos niya ang higit sa 100 pseudo-royal lords upang bantayan ang territory gate kung sakaling biglang umatake si Yang Kai. Sa kanyang pag-unawa kay Yang Kai, alam niya na ang taong ito ay hindi basta-basta uupo at walang gagawin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi nagpakita si Yang Kai kamakailan, kaya nahulaan ni Mona Ye na malamang na nagpapagaling siya sa kanyang sarili. Lumitaw. Nang marinig ang paliwanag ng pseudo-royal lord, sumimangot si Mona Ye. Ganito. Sabi ng pseudo-royal lord habang gumagawa siya ng kilos na parang pagong na iniunat ang ulo nito. Napaawang ang bibig ni Mona Ye habang pinapanood ang eksenang ito. Aksidente lang talaga ito. Nagpatuloy ang pseudo-royal lord. Mukhang gusto niyang imbestigahan ang sitwasyon dito at wala siyang balak pumunta. Sa palagay ko ay hindi siya manggahas. Malamig na ngumuso si Mona Ye at nagbabala. Mag-ingat, kung maglakas loob si Yang Kai. Ipakita ang kanyang mukha, bugbugin siya. Walang sinabi si Mona Ye tungkol sa pagpatay sa kanya, dahil imposible lang. Noong nakaraang pagkakataon, sa ganoong uri ng sitwasyon, nakatakas si Yang Kai, kaya paano pahihintulutan ng taong ito ang Black Ink Clan na madaling makahanap ng pagkakataon na patayin siya? Oo, tumanggo ang pseudo-royal lords. Bahagyang umubo si Mona Ye bago tumalikod at bumalik sa kanyang Black Ink nest. Sa huling mahusay na labanan, siya ay dumanas din ng ilang maliliit na pinsala. Hindi naman malubha ang kanyang mga sugat, hindi sa puntong kailangan niyang pumasok sa Black Ink nest para mag-hibernate, ngunit alam niya sa kanyang puso na hanggat nagpapatuloy ang labanan, ang kanyang mga pinsala ay patuloy na maiipon. Maaga o huli, sila ay uunlad sa punto kung saan kailangan niyang magpahinga at magpagaling, at kapag nangyari iyon, ang Black Ink Clan ay hindi malayong matalo. Ang katotohanan na kailangan ng Black Ink Clan na pumasok sa Black Ink Nest para gumaling mula sa kanilang mga pinsala ay palaging ang pinakamalaking depekto sa buong lahi. Ang human race, na matagal nang nakakuha ng impormasyong ito, ay tiyak na hindi papalampasan ang pagkakataong ito. Pagkatapos ng napakaraming taon ng digmaan, ginamit ng human race ang kapintasan na ito upang pukawin ang kaguluhan ng higit sa 1 beses. Nang salakayin ng Black Ink Clan ang 3,000 mundo, sa 12 frontline battlefields, ang Black Ink Clan ay malinaw na may ganap na kalamangan, ngunit hindi nila kailanman nasakop ang hukbo ng human race. Ang pangunahing dahilan ay dahil ang human race ay naglakas loob na lumaban, na nanganganib na mapinsala ang magkabilang panig upang pilitin ang mga master ng Black Ink Clan. Nasugatan ng human race, at sa tulong ng secret techniques at spirit pills, mabilis silang makaka-recover,
pero paano naman ang Black Ink Clan? Kapag ang kanilang mga pinsala ay naipon sa isang tiyak na antas, sila ay maaaring papatayin o mapipilitang bumalik sa no-return pass upang magpagaling. Dahil dito, marami sa kanilang mga dakilang pakinabang ang mawawala. Pagkatapos ng daan-daang taon ng pakikipaglaban, kahit na alam ng 8th grade human race na hindi sila kalaban para sa pseudo-royal lords ng Black Ink Clan, gusto pa rin nilang saktan ang kanilang mga kaaway kahit na namatay sila sa labanan. Sa napakaraming 8th grade human race na namamatay sa labanan, marami sa pseudo-royal lords ang napilitang bumalik sa no-return pass para magpagaling. Sa loob ng Black Ink Nest, ipinakita sa mukha ni Mo na Ye ang kalungkutan. Sa una, ang Black Ink Clan ay dapat na nasa itaas, ngunit ngayon sila ay nahulog sa ganoong estado. Sa buong Black Ink Clan sa no-return pass, bukod sa kanya, marahil ay walang ibang Black Ink Clan ang malinaw na nakikita ang magiging punto ng labanang ito, kahit na si Mo Yu ay maaaring hindi alam. Sa katunayan, noong ang Black Ink Clan ay pinilit ni Yang Kai na bawiin ang lahat ng kanilang mga kuko at pangil, inaasahan na ni Mo na Ye ang araw na ito. Bago ito, sa mga tuntunin ng kabuuang lakas, ang Black Ink Clan ay may inisyatiba, kaya lahat ng kanyang mga pagsasaayos at tugon ay lubos na maaasahan. Masasabing hanggat walang aksidente, ang Black Ink Clan ay may 70% chance na manalo. Gayunpaman, pagkatapos ng paglitaw ng Universe Furnace, si Yang Kai, na nawala ng daan-daang taon, ay biglang lumitaw at ginulo ang lahat. Sa ilalim ng kanyang dominanteng panggigipit, walang pagpipilian si Mo na Ye kundi ang alalahanin ang lahat ng pseudo-royal lords at territory lords na lumaban sa labas. Ang inabandunang hukbo ng Black Ink Clan ay natural na kakainin ng human race, na nagiging sanhi ng malaking pagkatalo ng Black Ink Clan. Ito ay isang bagay, ngunit ang susi ay na pagkatapos nito, ang Black Ink Clan ay walang ibang mapupuntahan maliban sa manatili at bantayan ang no-return pass. Sa ganitong paraan, magagawa ng human race na tipunin ang lahat ng kanilang puwersa at hindi na kailangang maghiwalay tulad ng dati. Ang kailangan lang nilang gawin ay tumutok sa isang punto at makakapag-relax sila. Ang tunay na pagbabago ng digmaan sa pagitan ng human race at Black Ink Clan ay nang biglang lumitaw si Yang Kai, na nawala ng daan-daang taon. Pagkatapos ng panahong iyon, lumipat ang depensa at opensa ng human race at Black Ink Clan. Kaya, kung wala ang pamimilit ni Yang Kai, ang Black Ink Clan ay hindi sana nasa ganoong awkward na sitwasyon. Kung wala si Yang Kai, ang Black Ink Clan ay magkakaroon ng hindi bababa sa 60 pseudo-royal lords. Kung wala si Yang Kai, ang innate territory lords na tumakas sa Heavenly Beginning Great Restriction ay ligtas na nakarating sa no-return pass. Sa oras na iyon, tiyak na tataas ang lakas ng Black Ink Clan, paano kaya ang human race ang magiging kalaban nila? Sa kasamaang palad, walang gaanong kung, sa mundong ito. Pagkaraan ng napakaraming taon, si Yang Kai ay parang isang bihasang magkakatay, na pinuputol ang mga piraso ng laman sa katawan ng isang matabang baka na pinangalan ng Black Ink Clan. Kahit ngayon, ang Black Ink Clan ay mukhang malakas at makapangyarihan pa rin, ngunit sa totoo lang, hindi sila malayo sa kanilang wakas. Marshall Pick, Kabanata 5888. Ang pamamaraan ng pagsasanay. Sa katalinuhan ni Mo na Ye, paanong hindi niya nakikita na imposible para sa Black Ink Clan na manalo sa labanang ito? Maaga o huli, sasalakayin ng human race ang hukbo ng Black Ink Clan at kukunin ang no-return pass. Ang tanging kapalaran na naghihintay sa Black Ink Clan sa no-return pass ay ganap na maalis. Pero paano kung makita niya ito? Imposibleng makatakas siya. Kung gusto ng human race na makuha ang no-return pass, kailangan nilang magbayad ng presyo. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos na alisin ng human race ang no-return pass, mayroon pa rin silang mas malaking layunin. Kung magagamit niya ang kapangyarihan ng Black Ink Clan sa no-return pass para pilayin ang human race, kahit nanalo sila, matatalo pa rin sila. Hanggat magagawa nila ang dakilang gawa ng Supreme Master na pinag-iisa ang langit at pinahihintulutan si Mo, ang Black Ink na umiral sa mundong ito magpakailanman, anong pinsala ang mayroon sa kanilang lahat na namamatay sa no-return pass battle? Ang lakas ng human race ay naipakita na sa ibabaw, ngunit ang lakas ng Black Ink Clan ay nasa dulo pa rin ng malaking bato ng yelo. Ang digmaang ito na may kinalaman sa kaligtasan ng dalawang lahi ay magtatapos sa pagkatalo ng human race. Si Mo na Ye ay lubos na naniwala dito. Kasabay nito, sa spatial territory, ang space-time river ay nakaunat sa walang laman, ang ilog ay umaalon habang ang kapangyarihan ng Great Dao ay yumanig. Sa loob ng mahabang ilog, itinulak ni Yang Kai ang kapangyarihan ng Great Dao of Time sa limitasyon nito, na nagmula sa walang katapusang misteryo. Sinusubukan niyang gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Sa nakalipas na 20 taon,
hiniram niya ang lakas ng Star Boundary at Myriad Monster World upang linangin, na nagpapahintulot sa kanyang lakas na umangat, ngunit mayroon pa rin siyang puwang para sa pagpapabuti. Ayon sa sarili niyang klasifikasyon ng 9th grade, siya ay kasalukuyang nasa mid-stage lamang. Ngayon, wala nang angkop na universe world na maaasahang linangin. Kung gusto niyang umasa lamang sa akumulasyon ng oras upang madagdagan ang kanyang lakas, kahit na sa bilis ng paglilinang ni Yang Kai at likas na bentahe ng miniature universe, haabutin ng hindi bababa sa 1 o 2,000 upang maabot ang rurok ng 9th grade. Kung maaabot niya ang rurok ng 9th grade, kahit na kailangan niyang harapin ang Black Ink Giant Spirit God, hindi siya matatakot. Ngunit sa kasalukuyang kalagayan, ang higit na kulang sa kanya ay oras. Ayon sa plano ng Head Office Division ng Human Race, sa loob ng 20 taon, magagawa nilang masakop ang No Return Pass, pagkatapos ay ipagpatuloy ang kanilang ekspedisyon sa Primordial Heaven Source Grand Restriction upang sugpuin ang Black Ink Tribulation sa isang iglap. Sa maikling yugtong ito, kung linangin niya ang hakbang-hakbang, sa kasalukuyang pundasyon ni Yang Kai, malamang na hindi siya uunlad. Sa kabutihang palad, ang oras ay hindi isang bagay na hindi maaaring baguhin, lalo na sa harap ng isang tulad ni Yang Kai na bihasa sa time breakdown. Ang daloy ng oras ng kanyang miniature universe ay 10 beses na mas mabilis kaysa sa labas ng mundo. Ang isang taon ng daloy ng oras ng miniature universe ay katumbas ng 10 taon sa labas ng mundo. Minsan na niyang ginamit ang River of Time upang linangin sa loob ng libu-libong taon sa Celestial Phenomenon C, na dumaan sa 8th grade sa isang iglap. Marami sa kanyang mga tagumpay sa Great Daw ay umunlad din, ngunit sa katotohanan, ilang daang taon lamang ang lumipas sa labas ng mundo. Sa lahat ng mga personal na karanasang ito, natural na may kakaibang ideya si Yang Kai, ngunit syempre, walang silbi ang mga ideyang ito. Kailangan niyang magkaroon ng kakayahang gawing aksyon ang mga ito. Sa kabutihang palad, sa mga natamo ni Yang Kai sa Time Great Daw, mayroon na siyang kakayahang ito. Minsan na siyang nagtayo ng 3 secret realms sa High Heaven Palace na nauugnay sa 3 Great Daws na kanyang nilinang. Ang mga ito ay Space, Time, at Spear Daw Secret Realms. Isinasantabi ang Space at Spear Daw Secret Realms, ang Time Secret Realm ay may katulad na epekto sa River of Time. Ang mga cultivator na pumasok dito upang magkaroon ng karanasan ay gumugugol ng ibang tagal ng oras kumpara sa labas ng mundo, ngunit ang proporsyon ay hindi masyadong pinalaking, mga 1 hanggang 4 lamang. Ngunit kahit ganoon, dumagsa pa rin ang mga sundalo sa lugar na ito. Paglinang sa Time Secret Realm sa loob ng 4 na taon habang 1 taon lamang ang ginugol sa labas ng mundo, katumbas ng pagtaas ng kahusayan ng kanilang paglilinang. Sa makatuwid, sa 3 Secret Realm na ito, ang Time Secret Realm ay pinakasikat sa mga sundalo dahil kahit na ang isa ay hindi bihasa sa Daw of Time, magagamit pa rin nila ang Secret Realm na ito para linangin ang kanilang mga sarili, habang ang iilan ay bihasa sa ang Daw of Time ay maaaring maunawaan ang mga misteryo ng Daw of Time at mapabuti ang kanilang sariling Great Daw. Sa orihinal, ang 3 Secret Realms na iniwan ni Yang Kai ay para sa mga disipulo ng Void Dojo na linangin ang kanilang Great Daw, kaya walang hadlang sa pagpasok, ngunit sa mga huling yugto, napakaraming sundalo ang gustong pumasok sa Time Secret Realm, na lubhang nakaapekto sa mga disipulong tunay na nagal-inang sa Daw of Time, kaya walang pagpipilian ang punong tagapamahala huwag kundi iulat ang bagay na ito sa punong tanggapan. Hindi nagtagal, naglabas ang punong tanggapan ng utos na kailangan ng isang tao ng tiyak na halaga ng mga merito sa labanan upang makapasok sa Time Secret Realm. Gayunpaman, hindi nito napigilan ang sigasig ng mga sundalo. Kung hindi dahil sa palaging gumagalaw si Yang Kai, hiniling pa sa kanya ni Mi Jinglan na magtayo ng higit pang Time Secret Realm. Masasabing si Yang Kai ay nakagawa ng isang secret realm na nagpapahintulot sa daloy ng oras na maging iba sa labas ng mundo matagal na ang nakalipas, ngunit ngayong naabot na niya ang 9th grade, ang kanyang mga natamo sa Great Daw ay nagkaroon na, umabot pa sa mas mataas na antas, kaya natural na mas mahusay siya sa mga ganitong bagay. Sa katunayan, nang makatakas si Yang Kai mula sa Universe Furnace at pabalik na siya mula sa mga dulo ng mundo, sinimulan na ni Yang Kai ang kanyang paglalakbay. Sa loob ng 600 taon ng paglalagalag, si Yang Kai ay hindi basta-basta nagmamadali, matagal na niyang naramdaman na ang oras ay wala sa kanyang panig. Gaano man kabilis tumaas ang kanyang lakas, hindi niya nagawang makipagsabayan sa takbo ng labanan. Kung nais niyang ganap na malutas ang problemang ito, maaari lamang siyang magsimula sa oras. Matapos ang 600 taon ng misensi ng pagsasaliksik at maraming pagpapabuti, nakagawa siya ng kaukulang pamamaraan. Sa sandaling ito, ang Space-Time River ay umaabot sa walang laman, at sa ilalim ng kontrol ni Yang Kai, ang Great Daw na kapangyarihan sa ilog ay nanginag.
Di nagtagal, hinubad ni Yang Kai ang libu-libong Great Dao, na naiwan lamang ang huling Great Dao of Time. Hindi ito naging mahirap para kay Yang Kai. Bagamat ang kanyang mga natamo sa Dao of Time ay hindi pa nakakalusot sa pinakamataas na ika-9 na yugto, naabot na niya ang rurok ng ika-8 yugto. Sa pamamagitan nito, ang Space-Time River ay naging isang River of Time. Kapareho ito ng River of Time na nakita niya sa Celestial Phenomenon Sea noong mga nakaraang taon, ngunit mas malaki ang epekto nito. Kung gagamitin ni Yang Kai ang kanyang buong lakas, makakagawa siya ng daloy ng oras na 30 beses na mas mabilis kaysa sa labas ng mundo. Sa madaling salita, pagkatapos ng paglilinang ng 30 taon, 1 taon na lamang ang lumipas sa labas ng mundo. Noong naglilinang siya sa Celestial Phenomenon Sea, pagkatapos maubos ang kapangyarihan ng River of Time, kailangan pa ring hanapin ni Yang Kai ang susunod, ngunit ngayon na ang River of Time ay nabuo ng sarili niyang Great Dao, ito ay mas maginhawa at mas mabilis kaysa dati. Hanggat payag si Yang Kai, magagamit niya ang River of Time na ito para pumasok sa isang estado ng paglilinang anumang oras. Siyempre, ang paglilinang ng ganito at patuloy na paggamit ng kapangyarihan ng Dao of Time ay medyo nakakapagod sa kanya, ngunit kumpara sa kanyang mga natamo, ito ay wala. Sa paglutas ng problema sa oras, nagkaroon na ngayon si Yang Kai ng isa pang problema, na mga supply. Ang paglilinang ng tulad nito ay nangangailangan ng napakalaking mapagkukunan, at si Yang Kai ay walang maraming mapagkukunan sa kamay. Marami siyang yellow crystals at blue crystals, ngunit kulang siya sa 5 elements. Dahil dito, kumpara sa dati niyang pag-aalala tungkol sa human race na nagdedeklara ng digmaan ng maaga, mas masaya na ngayon si Yang Kai na makita ang human race na magdeklara ng digmaan ng mas maaga. Habang siya ay naglilinang sa River of Time, sina Ada at Aur ay kumakain ng patay na Universe World. Ang Universe World na ito ay ibinigay sa kanila ni Yang Kai pagkatapos niyang bumalik at mula rin sa Myriad Monster Territory. Gusto ng mga nilalang na tulad ng Giant Spirit God na matulog pagkatapos kumain, ngunit hindi sila nang ahas na pakainin ni Yang Kai ng marami ng sabay-sabay, kaya kahit na marami pa siyang world bead sa kamay, hindi niya planong ilabas ang lahat ng ito sa minsan. Sa paglipas ng panahon, sa mahabang River of Time, ang isang malaking bilang ng mga mapagkukunan ay pinino ni Yang Kai, na naging pundasyon ng kanyang miniature universe, na nagpapahintulot sa kanya na dahan-dahang palawakin ang kanyang teritoryo. Matapos ang hindi kilalang tagal ng panahon, bigla siyang nakaramdam ng shockwave at agad na tinapos ang kanyang cultivation, tumakas mula sa River of Time. Ang shockwave ay isang kasunduan sa pagitan niya at ng dalawang Giant Spirit God. Kung may mga abnormalidad sa no-return pass, kailangan nilang ipaalam kaagad. Pagkatapos ng lahat, siya ay naglilinang sa lahat ng oras na ito at hindi nakakakita ng anumang mga paggalaw sa labas. Sa sandaling ito, tumalon siya mula sa ilog at ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin sa no-return pass. Oo naman, nakita niya na hindi masyadong tama ang sitwasyon sa no-return pass. Ang isang malaking bilang ng Black Ink Clan ay pinakilos upang bumuo ng isang defensive line, na parang naghahanda sila para sa isang mahusay na labanan. Sa wakas nagsimula na ang labanan. Nakahinga ng maluwag si Yang Kai. Halos naubos na niya ang lahat ng kanyang mga supply, at kung ang human race ay hindi magsisimulang makipaglaban sa lalong madaling panahon, kailangan niyang tapusin ang kanyang paglilinang. Sa sandaling ito, nang makita ang tugon ng Black Ink Clan ng no-return pass, alam ni Yang Kai na ang hukbo ng human race ay papunta na. Gayunpaman, dahil pinaghiwalay sila ng isang territory gate, hindi niya makita kung ano ang nangyayari sa labas, kung ano ang nangyayari sa malayo. Gayunpaman, medyo matapang din siya. Sa isang iglap, nakarating siya sa territory gate at, tulad ng huling pagkakataon, lumabas ang kanyang ulo at tumingin sa malayo. Bagamat sa susunod na sandali, pinalipad siya pabalik ng pseudo-royal lords na nakabantay sa malapit, nagawa pa rin niyang masulyapan ang hukbo ng human race na papalapit mula sa malayong kawalan. Agad na pinagsalikop ni Yang Kai ang kanyang mga palad. Sa labanan 2 taon na ang nakakaraan, ang human race ay nakakuha ng mataas na kamay at pumatay ng hindi mabilang na mga kaaway. Sa susunod na 2 taon, makakakuha sila ng malaking kalamangan. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay hindi na siya ang parehong tao na siya ay 2 taon na ang nakakaraan. Saglit lang siyang nagal-inang at hindi gaanong nagbago ang kanyang lakas, ngunit hindi na siya lumalaban mag-isa, marami na siyang katulong. Ang labanang ito ay tiyak na magugulat sa Black Ink Clan, tama ba? Taliwas sa pagkabalisa ni Yang Kai, ang ekspresyon ni Mona Ye ay sobrang solemn na. Dumating na ang hukbo ng human race, at sa spatial territory, naroon din si Yang Kai at 2 Giant Spirit God na nakatingin sa kanila.
Isinasantabi ang dalawang giant spirit god, bago magsimula ang huling labanan, walang panig ang madaling pakilyusan ang kanilang pinakamalakas na puwersa. Ang magkabilang panig ay may lihim na pag-unawa tungkol dito. Gayunpaman, iba si Yang Kai. Sigurado si Mona Ye na ang bastard na ito ay hindi papayag na mag-isa, tiyak na papatayin niya ang kanyang paraan palabas ng spatial territory para manggulo. Nakakainis. Kinailangan nilang pigilan siya. Kapag ang taong ito ay tumuntong sa larangan ng digmaan, lahat ng pseudo-royal lords ay nasa panganib. Sa pag-iisip, si Mona Ye ay tumawag. Dia Luo. Nakatayo sa tabi niya, ang bagong royal lord ay lumingon at tumingin sa kanya. Anong mga tagubilin ang mayroon si Sir Mona Ye? Kailangan kong harangan mo si Yang Kai, huwag mo siyang hayaang bumalik. Maigsi na sabi ni Mona Ye. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Dia Luo habang nag-aalangan. Kung ako lang, natatakot ako. Ang pseudo-royal lords na nagbabantay sa territory gate ay makikipagtulungan sa iyo. Putol ni Mona Ye. Sigurado ka ba? Natahimik sandali si Dia Luo bago sumagot. Gagawin ko ang lahat.